At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain. Di magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Yan. Sino daw yung mana namin? God. Sino bahagi namin? God. Kaya nga po pinatitira yung tithes. Una, panubo. Pangalawa, sweldo ng pastor yan. Kasi ang tithes belongs to the Lord. So sabi ng Panginoon, wala na kayong mana. Wala na kayong bahagi. Ako mana bahagi nyo, yung akin inyo. Ganun lang kasimple. Ay, paano mo po rin? Ano yan ang pakialaman nyo? Galing sa inyo yan eh. Yung tithes kay Lord yan. Okay. Halika nga, palit. Bidyaw. Diyos, halika Diyos. Halika. Sige, dito ka Diyos. Dito. Ito, tingnan nyo ha. Bidyaw. May nabili akong lupa dyan. Pwede mong sakahin. Magaling ka magsasakay. Isang hektarya yun. Pag umani ng 100, nabenta iyo. Akin yung 10. Maliwanag. O, ngayon, umani ka na 100. Ilan ang akin? Ilan ang iyo? O, yung akin, 10. O. Medyo yung akin, dalhin mo kay Joshua. Bring. O, ngayon, may karapatan ka bang hanapin yun? Bakit? Akin yan eh. Amen. Pinadadala ko lang sa iyo eh. Hindi iyo yun. Tama? O Diyos, dahil ikaw ang nag-alaga sa aking mga tupa, sweldo mo yan, yung akin iyo. O sumunod, Bidyong, napatunayan ko kapag kami nabili akong 1 hektarya ulit. O, sakahin mo, pag umani ka ng 100, ilan sa'yo? Ilan ang akin? Umani ka ng 100 ulit. Ilan ang akin? O, dalhin mo kay Diyos. O, tingnan mo yung kanyang 180 na. Joshua, dahil tapat ka sa pag-alaga sa aking mga tupa, yan, dinagdagan ko na. O, ngayon, Bidyong, 20 na siya. Magaling ka magsaka. May nag-ingit ko sa dalawa. May nagbenta sa akin 3 hektarya. Dahil mapagkatiwalaan kita, hindi ka magtanako, di ba ko dinadaya, sakahin mo. Pag umani ng 300, ilan na sa'yo? 270. Yung 30, kanino? Oh, umani ka ng 300 eh. Yung 30, akin. O, dalhin mo kayo. Pakikilaman mo pa ba ito eh? May 270 ka na. May 2, ano pa? May 180. Napakarami na noon. 450, pag intasan mo ba itong katikin? Hindi mo mag-intasan kasi sa'yo lang kulang na yung panahon mo sa kabibilang eh. Kasi siksik-liglig, umangapa, wala na silid na kalagyan eh. Pag intasan mo pa ito, hindi naman iyo, akin to. Amen. Amen. Oh, Diyos, dahil kapag ka ulit lang sa mag-alaga, o yung 30, iyo. Kasi yung akin, kanya. Yung bahagi niya ako, yung mana niya ako. Kasi hinali ko siya eh. So, maliwanag niyo. Diyos, salamat. Kaya lang, mag-text ka rin. Nakamagkano ko, ay lang sakit. O, ilan ang text nun? 5. O, halimbawa, ako yung Aaron mo. Pwede sa akin yung bigay yung 5. Aba, ako nag-hire sa iyo. Yan, akin naman to. Ako yung Aaron. O, thank you, Diyos na lang. Okay. Saka natin ito na. O, makinig ka. Ayusin niyo dito. Walang 60-40 dyan, walang 70. 90-10. Tama. O, kaya kung ano ang tama sa atin kasi marunong pa tayo sa Diyos. Tama. O, ngayon, sabi ng Lord, Jeremiah 3:15, and I will give you. Give you pastors after my own heart. So, saan galing ang pastor? Hey Lord. Sa puso na. O, ibinigay sa tupa yan. He shall feed you with knowledge and understanding. Okay, Ephesians 4:11, pastor teacher. Okay. Tama? Ibigay
ba'y binigyan ng apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro? Okay, so nandun yung pastor. Ngayon nasubuhin ng ama at kanyang anak, ang Panginoon nagtayo ng church. Tama? Tama? Amen. Eh, Tama. yun na, tubos na ng kanyang banal na dugo. Sabi niya, babalik na ako sa ama. Ang Panginoon babalik na sa ama. Okay, John 6:62. John chapter 13, verse 2. John chapter 17. Babalik na siya dun eh. Eh, paano yung church niya? Sino mangalaga? Yun, pastor na. Kaya, Luke chapter 19, verse 13. Occupy till I come. Amen. So sa pastor na pinagkatiwala yung church. So yung pastor, pumasok siya sa Father's business. Luke chapter 2, verse 49. Listen mo na. How is it that you sought me? How is it that you sought me? Wish you not that I must be about my Father's business? So kami po ng mga pastor, hinahiligan para mangalaga sa church, sa tupa, sa mga anak niya. Tama? Tama. So pumayag naman kami, Father's business. Ang tanong, sino magpapasweldo sa amin? Lord. Eh, ang manggagawa, 1 Timothy 5:18. 1 Corinthians 3:9, kami manggagawa. Oh. Ang manggagawa, karapat dapat tumanggap na sahod. May sweldo kami. Hindi tao magpapasweldo sa amin. Ang Diyos na humili sa amin. So, paano kami sweldohan ng Diyos? Pinatitira niya 10%, kanya yun. Amen, Lord. At yung kanya, yun ang amin. Oh, maliwanag. Maliwanag ba? Amen. Yan ay sweldo namin kay Lord, bunga ng pag-alaga namin sa church, sa tupa, sa mga anak niya. Kaya pinatitira niya yung 10. Okay, bakit naghihirap ang pastor ngayon? 70-30. 30 saan sa Biblia yan? Yang iba 50-50. O 50-50. Naghihingalo na yun pag gano'n. Kasi yung pastor lagi naghihingalo eh. 50-50. Pero alam niyo po ba, pag sinunod niyo, hindi kayong maghihirap, kayo talaga makinabang yan. Yung pastor maliit, sweldo niya yan sa pag-alaga sa inyo. Kaya lang grabe, balik sa inyo yan. Amen. Kayo makikinabang yan. Hindi kami. Kayo talaga. Oh. Pero nakuha niyo na yung sweldo ng pastor. Sino umiran sa pastor? Lord. Saan galing yung pastor? Sa Diyos. Sino magpapasweldo sa pastor? Ang Diyos. Saan nanggagaling sweldo ng pastor? O di sa Diyos na ha? Kaya pinatitira niya yung tithes. Ganun yung buhay ninyo, kalusugan nyo, kapayapaan nyo. Protektado namin kayo. Pag hinayangan nyo, na ibalik ko kayo, na bahagi namin. Napakasakin nyo naman. Pag ako pastor nyo, ganyan gawin, pababa. Satanas, matayin mo na! Wala ba may Biblia naman, bigay mo na kay Satanas yan. Oh. Kaya ako bigay, kunin mo na Lord. Tigas mo. Ayaw naman. Maging tapat na ako pastor. Yan, ganyan. Subukin mo muna. Tama, tama. Amen. Pag nasubok mo, pagkukulang ka pa dyan. Hindi mo pa nga nasubukan eh. Kaya ang 10 panubok, di ba? Puro 10, 10, 10, 10, 10. Kaya dalili ka 10 panubok yan.